nakahagip ng inyong pananaw at inyong pagdinig. Yung ating sinundan ng programang ito na ibinahagi namin sa inyong lahat, mga kapatid, ay yung pinamagatang ang may pakinig na dapat ipagdinig ay makinig. Ito ay part 2, mga kapatid, sa mga mensahe na ibinibigay sa atin ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. Napakahalaga, mga kapatid, yung salitang yun na ating narinig, ang may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig, part 2. Ito, mga kapatid. Ngayon po tayo ay nasa buwan na ng September. Pizza 13 ata tayo ngayon. At taong 2025. Muli sa inyong lahat ng mga nakikinig sa palatuntunan ito ng ating Panginoong si Isaw Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari. At ganoon din po sa kanyang inaalalayan na kanyang huling sinugo dito sa huling araw, ang anak ng tao na nagsasalita sa inyong harapan, mga kapatid. At saan man kayo naroroon, ano man ang katayuan ninyo sa buhay, basta't kayo ay nakikinig sa programang ito, ang biyaya, awa ng ating Panginoong si Isaw Ama at kapayapaang hatid niya sa atin sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari ay sumainin ang lahat. Siya nawa at siya nawa. Siya nawa. Ngayon, mga kapatid, ito nga yung part 2 ng ating mensahe na ating tinanggap nung nakaraan, September 6. Yun po yung araw ng Sabat. Araw ba ng Sabat no? Nung nagbigay tayo ng mensaheng ito. Siyang karugtong ngayon. Mensaheng yun ating pinarating sa lahat. At ito po'y kinakailangan dahil kung isa tayo na nakakakita at nakakarinig ng mga nangyayari sa buong mundo, mga kapatid, lalong-lalo na dito sa ating Pilipinas ngayon dahil dito dinala ng ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon ng mga Panginoon at ating Hari ng mga Hari, ang kanyang huling sinugo dito sa Pilipinas, mga kapatid. Kaya napakaswerte tayo, napakapalad tayo, mga kapatid, dahil dito niya dinala ang mensahe na siyang makapag-aalalay, makapagliligtas sa atin, makapagbibigay ng pag-asa sa atin. Ito yung ating hinahangad na hindi natin sukat akalain. Ito ating malalaman lamang kung tayo ay mananatili na nakatutok at nakikinig sa programang ito. Kaya may live ba tayo ngayon? Sana huwag mag-brown out dahil para makapagtuloy-tuloy din yung mga nakikinig sa ating live ngayon, mga kapatid. Gaya nung ating palaging binabanggit at pinapaalala sa inyo, mga kapatid, hindi po ako ang founder dito. Ang founder dito ay ang Espiritu Santo. Siya ang nagtayo dito, siya ang nagtayo sa akin. Hindi ako ang nagtayo dito, mga kapatid. Kaya maituturing ang nasasabi ko sa inyo na hindi ako ang founder dito. Ibig sabihin kasi nung founder sa aking pagkakaalam, mga kapatid, ewan ko lang sa pagkakaalam ninyo, pero para sa akin, ang ibig sabihin ng founder ay siya ang nagtayo. Tama ba? Siya nawa. Pag founder ka, ikaw yung nagtayo.
Ngayon, hindi ko ito kayang itayo, mga kapatid. Itong mga salitang ito. Dahil ito kaya lamang itayo nung may-ari ng programang ito, mga kapatid. Siya lang ang makapagtayo talaga. Hindi ko kaya dahil unang-una, wala dong pinaparating sa inyong lahat na ako po ay grade 4 lang. Grade 4, kaya ba ito ng grade 4 lang? Kayo na rin ang mga humusga sa mga sinasabi ko, mga kapatid. Ito bang karunungan na ito, kaalaman ng mga salita ng ating Panginoong Isawa, may kaya lang ng grade 4. Ito ba'y kaya ng isang dukha lang na kagaya ng sasalita sa inyong harapan? Kung hindi ibinilin ang mga salitang ito sa Kanya, kung hindi ito ipinaunawa sa Kanya, mga kapatid, ay hindi niya ito kayang gawin. Kaya ang nagpatayo dito, mga kapatid, ang nagpatindig ng aking mga paa dito, ay ang mga utos ng ating Panginoong Isawa. Kaya malinaw siya ang nagtayo dito, hindi ako. Sana maunawaan yan, mga kapatid. Kaya mapalad yung mga nakikinig at tumutupad ng mga salita ng hula na binabanggit na huling sugo sa programang ito, mga kapatid. Walang iba kung hindi ang nagsasalita sa inyong harapan. Ako lang ang ginagawa ng ating Ama ng boses. Linalabas na lang sa ating bibig yung kanyang mga bilin. At ito pinagdidiinan ngayon dito sa huling araw dahil huling araw na ngayon, mga kapatid. Dahil sinasabi niya, banal na kasulatan na palagi natin inuulit-ulit pinapaalala na may mga mahuhuli na siyang mauuna at yung mga nauna sila yung mga mahuhuli. Kaya malinaw, mga kapatid, kung sino yung huli, siya yung una sa harapan ng ating Panginoon para matupad yung kasulatan na yun. Dahil lahat ng mga sinulat ng ating Panginoong Isawa na mangyayari, mga nangyari, kasalukuyang nangyayari, at mga mangyayari pa, ayan ay tunay na hindi mapapasinungalingan ng sinumang tao. Yan ay magaganap at magaganap. Hanggat hindi pa nababago ang sanglibutan, mga kapatid. Hindi pa nababago. Alam nyo ba yan? Sabi nung karamihan, tayo ay binago na. Tayo tinubos na sa lahat ng kasalanan. Kaya binago na daw tayo, kaya daw may bagong tipan. May bagong tipan, yun daw ang dapat natin na paghawakan, may bagong tipan simula daw sa Mateo hanggang sa Apokalipsis. Tunay ba yun, mga kapatid, na tinanggap na natin yung bagong tipan? Sa susunod na mga araw, yan ay ating tatalakayin. Hindi pa natin matalakay ngayon yung bagong tipan na yan. At may naka-schedule pa tayo, mga kapatid, patungkol sa ikasampung bahagi. Na siya yung magpapaikli ng mga araw, mga kapatid. Yung ikasampung bahagi na yan, pag walang tumupad, nasa ito sa inyo. At sana yung mga nakikinig dito, i-share ninyo kung sino yung mga gusto nyong mga malalapit sa inyo, mga kakilala nyo, kaibigan, i-share ninyo itong video nito, mga kapatid. Para makabilang din kayo sa tinatawag ng ating Ama at inuutusan na ipalaganap ang kanyang mga salita, yung kanyang ibanghilyo, yung kanyang mga salita, ipalaganap sa sanglibutan. Mapalad ka, kapatid, kung ikaw ay isa sa mga nagsishare ng mga video na ito. Wala itong hinahangad, kundi maligtas ang mga nakikinig sa pamamagitan ng kanilang pagtupad. Wala. Pakinggan niyo, mga kapatid, mabuti itong programang ito. Hindi ito naghahangad ng like, share, ano ba yun? Subscribe. Walang ganun dito. Hindi ito naghahangad ng mga subscribe na yan. Like na yan. Na ang tinutumbok kasi ng mga salitang yun, paki-like nyo, paki-share nyo itong video ito. Ang tinutumbok nung para kumita eh. Dito, mga kapatid, i-like nyo to, i-share nyo ito, ipindot yung bell button na sinasabi.
walang problema dito. Ganun man ang gawin nyo o hindi, walang problema. Di ba? Dahil ang hangarin nito, ikaw na nakikinig, maligtas ka. Hindi ito naghahangad ng kung anong kapalit, mga kayamanan na yung mga pag-asinso sa buhay. Dahil kapag tinutupad mo ang buong kautusan ng ating Ama, asinsado ka na, mga kapatid. Ligtas ka na sa tiyak na kapahamakan pag sumusunod ka sa utos ng Ama. Dahil ang gaano ka man kayaman, hindi yan makakapagligtas sa karamdaman, anumang sakit at anumang kapahamakan, mga kapatid. Ngunit kung sumusunod ka sa buong kautusan ng ating Ama, ang pangako niya, ligtas ka sa lahat ng kapahamakan, lahat ng karamdaman at higit sa lahat, makakarating ka sa kanyang pangako na buhay na walang hanggan, mga kapatid. Kaya inuulit ko, hindi importante dito yung like, share, and subscribe. Hindi uso dito yan, mga kapatid. Sa lahat ng nagbablog, parang vlog na ito, tawag dito, di ba? Parang vlog na ito. Ito lang yung programang ganun, mga kapatid. Hindi ito humihingi ng ganun. Dahil hindi dito kailangan yung ganun. Ang kailangan dito, yung makinig kayo at tumupad sa utos ng Ama na inyong napapakinggan dito. Yun ang mahalaga dito, mga kapatid. Dahil yung mga pagpapayamay, ang paglalay, may patunay tayo, mga kapatid, na walang kabuluhan yan. Yung mga pagpapayamay yan, walang kabuluhan yan. Tumutok kayo mabuti. Tingnan nyo yung mga nangyayari. Pasang kayo. Napakagulo na. Dito lang sa ating bansa. Napakagulo na ngayon. Samantalang alam ng karamihan na lahat ng mga bansa ngayon, halos lahat nagigirian. At yung iba nga nagsasalpukan na eh. Nagsisipag-aawayan, naggira. Nagkakampi-kampihan na ngayon. O tapos ngayon dito sa ating bansa, kita nyo nangyayari patungkol yan sa unang-una yung mga relihiyon na yan. Yung mga pang-aabuso na ginagawa ng mga pinuno ng relihiyon. Yung pinaka-viral ng mga nakaraang panahon eh. Yung sa party na yun, Mindanao. Di ba? Yung mga relihiyon dyan na yan, mga nakakulong ngayon, yung mga founder, napakayayaman nila, tingnan yung mabuti, mga kapatid. Pag-aralan yung mabuti, yung mga hatid ng kayamanan. Mga sobrang kayamanan, pang-aabuso. Dahil ang kayamanan, ika ng ating Panginoong si Isawa man, ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Alam niyo ba yun yung salita mo? Ngayon, yung number 1 ngayon na topic, nadagdag, sakit ng ulo, dagdag isipin, dagdag problema ng ating bayan ay ang tinatawag na flood control ba yun? Yung mga bakod sa tabi ng ilog, yun lang, hirap na akong banggitin mga kapatid dahil nga doon sa grade 4 lang ako. Pero alam natin kung ano yun. Yung mga pinakod niya ang tabi ng ilog, flood control ba yun, tawag doon? Sa English natin tawag doon eh. Yung DPWH, yan. Yung nagmamanage dyan sa mga kalsada, DPWH yan eh. Department Works in Highway at yan. Ayan yung number 1 naman ngayon. Pinagkakaguluhan. Si ano yan? Family Diskaya. Kung hindi ako nagkakamali, mga kapatid, i-viral ngayon yan. Saan ka man mapuntang istasyon, sa cellphone man, sa TV man. Yan, viral yan mga kapatid. May programa na tayo pa ngayon, GMA na hindi Diskaya yung apelido eh, Dismaya. Dismaya, hindi na Diskaya, Dismaya.
Ay, nakakadismaya nga yung nangyari. Ay, tingnan nyo yung kayamanan ng mga yan, mga dismaya family. Ay, yung ang kanila. Ay, sila lahat ata ang napunta sa kanilang mga pundo na kung ano-anong pinaggagawa. Aba, sila ay naglalangoy, kasaganaan ng pamumuhay. Di ba, kailangan sana nung pamilyang ganyan, isa o dalawa lang, o tatlo pinakamataas sana sa sakyan, yung yung may kaya sa buhay. Sila, umaabot ata ng 80. Ayun yung napanood ko, umaabot ng 80 mga sasakyan na puro ano lang yun puro service. Luxury service. Milyon, pinakamababa atang presyo ng mga service nila ay 7 million. Oh, para sa ating dukha. May 500 ka lang pakiramdam natin mayaman, 500 pesos lang. Pakiramdam natin tayo mayaman na. Sila yung 7 million, pareha lang sa kanila. May mga service na 21 million. Ano kalaking pera yun? Isang service lang ay 80 na service. Pinakamababa ay 7 million lang. Gaano kayaman yung mga tao? Ay gaano pa kaya yung kanilang mga negosyo? Gaano kalalaki na yun? Service pa lang, million lang. Senta. Yung mga sakyan kaya, yung mga ginagamit nilang mga bulldozer na yan, yung mga bakko na yan, mga dump truck na yan, gaano pa kaya karami yun mga kapatid. Napakayaman ito, itong pa na ito. At siya yung tinutumbok ngayon ng ating gobyerno dahil sila yung nagpaparami ng utang ng ating bansa. Trilyon na tayong utang ng ating bansa, kung ilang trilyon na. Marami yung nasasagasaan nitong ito, pinagagawa ng ito, disraya na ito. Kaya sila pinagbababato ngayon yung mga compound nila. Kung nalalaman niyo mga kapatid, kung kayo ay interesado sa mga balita sa araw-araw, ay makikita nyo ang dami nagrarally. Hindi lang mga matatanda, hindi lang yung mga malalakas, at yung mga kabataan, mga estudyante. Yan, alakot na dahil kadamay sila sa mga nababahan. Dahil doon sa mga flood control na yun na ginagawa na sabi tapos na, hindi pa pala nasisimulan. Pero nakuha na yung kabayaran. Nabayadan na sa kanila, yung papel na ipasa, tapos na. Kaya binayaran na sa kanila. Ngayon, nung bisitahin, ayun, walang nakita. Kaya tinawag ng ating presidente na yung kanilang ginawa ay ghost project. Diba? Ayun yung tawag ng ating presidente ngayon. Ghost project. Dahil hindi makita Ano ba ibig sabihin ng ghost? Parang multo. Multong project. Walang hindi nakita. Parang multo daw. Dahil hindi naman siya makita. Ngayon, bayad na. Na yung paanong natapos doon sa papel. Ay doon naman sa talagang project ay wala namang gawa. Kaya ghost project. Yan ang ngayon. Sa sobrang pagkalulong sa kayamanan na dinudyos na nila yung pera. Akala nila sila ay pupurihin sa kanilang ginagawa. Ngayon mga kapatid, sa atin ang mga nakakaalam ng ganitong mga pangyayari, anong klaseng nilalang yung mga ganito sa pagkaalam nila? Sila nagpapakasasak sa kayamanan. At kung magpatalo sa mga kasino, milyon-milyon din mga kapatid, ay bawal. Opisyal ng gobyerno yun Yung mga diskaya na yan, mga tungkulin sila. Nagawin, naprotektahan
ang ating mga kababayan na nasa mababang area, protektahan sa baha. Ay sa kanila pinagkatiwala ng gobyerno. Yung pagprotektang yun sa pamagitan ng pagbabakod dun sa mga ilog para huwag mabaha yung mga nasa mababang area. Ay, ano nangyari? Ang binakudan nila yung kanilang bulsa. Binakudan nila ng pera yung kanilang bulsa, mga kapatid. Para sila'y lumangoy sa kasaganaan ng pamumuhay. Samantalang yung napakarami milyong mga Pilipino ay binabaha. Samantalang sila na pamilya na iilan lamang nagpapakasasa sa kaginhawaan ng mundo. Ang dami naghihirap. Ang klaseng tao yung mga ganito. Tao pa ba yan, mga kapatid? Ang pagkaalam ko kasi sa tao, may konsensya, marunong maawa, may takot sa Diyos. Siya nawa. Yun ang alam ko sa tao eh. Pero pag wala kang konsensya, wala kang awa, wala kang takot sa Diyos, ang tawag ko sa iyo, demonyo. Diba? Wala kang pakialam kung mamatay ang mga tao, dahil ang demonyo, ang target sa mga tao talagang mamatay. Patayin ang mga tao, yun ang target ng demonyo. Diba? Yan yung mga gawain ng demonyo, kaya kampun niya ng demonyo, mga kapatid. Inuulit ko sa inyo, lahat ng gumagawang yan ng pagperwisyo sa kapwa, yan ay mga demonyo. Dahil ang ating Ama, unang-una, ang sabi niya sa atin, kahit isa sa atin, ayaw niya na may mapahamak. Gusto niya lahat tayo ay maligtas. Kaya nga may pangako siya na buhay na walang hanggan eh. Ayaw niyang may mapahamak. Kaya makakamit lamang natin yung pangako niya sa pagtupad. Diba? Yung utos ng ating Panginoong si Isa o Ama ay kung ano yung masama sa pakiramdam mo, huwag mong gawin sa kapwa mo. Ngayon, yung diskaya na yan, ilagay nga natin, ay sa dami natin, di ba? Ilan lang yung pamilyang yan? Pag tulong-tulungan natin kunin sila, ilagay natin sila dun sa nababahang dako. Para maranasan din nila ang pakiramdam ko paano magbaha. Di ba? Damputin natin yung lahat ng mga diskaya na yan. Ilagay natin doon sa lugar na pag umulan ng konti, mababaha. Doon natin sila ilagay. Kung kaya natin gawin, pero kaya natin yun kung pagtulong-tulungan natin. Di ba? Patikim natin sa kanila kung paano mabaha. Para maramdaman naman nila. Hindi nila maramdaman dahil hindi sila nababaha, di ba? Pero sila sana yung may kakayanan para makontrol yung mga baha na yan. Flood control nga ang awak nila. Ngayon hindi ginawa. Hindi nababaha. Hindi dapat sana mabaha. Dahil sa kanila. Ngayon, dapat sa kanila, matikman din nila yon yung mabaha. Kailangan patikim sa kanila. Dahil yung ayaw mo ay huwag mong gagawin sa iba eh. Ngayon, yung nangyayari sa iba, na ayaw mo nang matikman, na ikaw naman ang may karapatan na hindi sana dapat mangyari. Dapat mangyari sa iyo. Yan ang dapat. Diba? Suggest ko lang yun mga kapatid ko. Kaya niyong gawin yun. Kayo mga nakikinig dyan, magkaisa kayo. Iparamdam natin. Dahil sabi ng ating Ama, kung ano yung ginawa mo, yun yung babalik sa'yo. Diba? Ginawa sa atin yun, sa inyo, mga nakatikim ng baha, ay subukin din natin tikim sa kanila. May kakayahan sila eh. Kaya sila binigyan ng ganong pondo. Ang problema, hindi nga ginamit. Ang kakayahan na yun. Binigyan sila ng lakas para gawin yun. Ang problema, hindi ginamit yung lakas. May binigay sa kanila. Ayan. Yun yung bunga ng ng mga salita ng ating Ama na ang kayamanan na hindi makapagliligtas sa tao. Kaya yan,
Dahil sa pagmamalabis sa kayamanan na ibinigay sa kanilang kamay, ayan, inuusig sila ngayon. At lahat ng mayayaman talaga na gumagawa ng pang-aabuso. Lahat ng yan mapaparusahan, mga kapatid. Ano, lahat. Lahat. Mga relihiyon na abusado, hindi naman yung mga ginagawa nila. Ayun, mga nakakulong. Kahit nga yung mga presidente, yung mga ex-president, yung mga nakagawa ng mga hindi tama, yung mga nagdaang administrasyon, tingnan nyo nangyayari. Diba? Kaya yung pang-aabuso, masamang gawain yan, mga kapatid. Dahil pag-aabuso, yun yung masama sa iyo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Pag ginawa mo yun, pang-aabuso yun. Diba? At ito yung karugtong nung ating mensahe nung nakaraan. Binabanggit natin na ang may makinig na dapat ipagdinig ay makinig. Dahil napakahalaga talaga yung makinig. Iyan ang serbisyo ng ating tainga sa ating buong katawan. Yan, yung pakikinig natin. Pero huwag tayong manatili sa pakikinig lamang, mga kapatid. Kailangan gawin yung mga napakinggan. Yun ay pintuan lamang yung pakikinig. Binubukas sa'yo yung pintuan pag nakinig ka. Para pumasok ka dun sa mga gawain na iyong narinig. Para pumasok ka dun. Ano yun, mga kapatid? Na ang pakikinig ay walang pinagkaiba sa isang pintuan. Makinig ka. Kailangan pasukin mo yun. Yung mga napakinggan mo, gawin mo. Pumasok ka sa kalumpuman. Nandun napakaraming gawain dun, mga kapatid. Kagaya nabanggit natin kanina. Kung ano ang ginawa mo, yun ay babalik sa'yo. Pag ginawa natin ang utos ng ating Panginoong si Isao Ama, na kinaroroonan ng kanyang pangako, napakaganda ng mga pangako ng ating Panginoong si Isao Ama. Bigyan mo, pag nagawa mo, na-perfect mo lahat yung kanyang utos. Diba, dadalahin niya tayo sa lupain na binubukalan ng gatas at pulot. Diba? Sabihin nyo, narinig ko na yan kay Tibuloy narinig ko na yan sa mga ibang relihiyon Masarap kasi pakinggan. Pero pag hindi mo ginawa, ang problema, pag hindi mo ginawa, hindi ka makarating doon. Kahirap gumawa ng gatas. Kahirap gumawa ng pulot. Ay pag napunta ka dun sa lugar na binubukalan ng gatas at pulot, di ba karagdagang pa na yun? Kaginhawaan sa buhay. Abay, kukuha ka na lang ng baso kung gusto mo ng pulot. Diba, bukal yun sasalok mo na lang gano'n. Kung gusto mo ng gatas, kukuha ka lang ng baso, sasalok mo lang. Diba? Gano'n kaginhawa na, hindi ka na bibili. Bukal nga yun Kagaya ng tubig, mga kapatid. Pag may bukal, iigib ka lang doon. Pag sinabing bukal, hindi yan gawa ng tao. Gawa yan ng ating Ama. Hindi yan kagaya ng kuryente o yung mga water station na yan na gumagamit ng kuryente at kung ano-ano. Hindi ganon, mga kapatid. Inuulit ko, hindi yung gawa ng tao. Kaya pag hindi gawa ng tao, ibig sabihin gawa ng ating Ama. At pag gawa ng ating Ama, yan ay para sa lahat ng mga anak niya. Dahil ang Ama, walang iniisip kundi ang kapakanan ng kanyang mga anak. Ikabubuti ng kanyang mga anak. Yung iba nga lang naliligaw. Dahil sa dami ng anak, akala nila mayroong pinapaburan. Kaya yun ba nangihimagsik? Nahihimagsik sa Ama. Maniwala ka dyan. Yung mahal lang niya ay si ganito. Napaguran na niya si ganito. Sabi ng binibigyan. Ay hindi nila iniisip na yung pinapaboran na siya yung sumusunod. Diba? Lahat ng pinapaboran ng ating Ama
ay yung sumusunod sa Kanya. Hindi ka papaboran ng Ama pag di ka sumusunod sa Kanya, kapatid. Kaya kung gusto mong maranasan ang pabor ng ating Ama, sumunod ka sa Kanya. Kagaya nitong ating tatalakayin ngayon, mga kapatid, na yung dito sa huling araw ay ibinababa na ng ating Ama ang lahat na nagmamataas kasama na ang mga mayayaman. Babasahin natin ito sa Santiago 1:8-9 hanggang 11. Tingnan natin ito. Santiago 1:8-9 hanggang 11. Hanapin natin, mga kapatid. Siguro naman sa inyo mga naranasan na palaging nakikinig dito sa programang ito. Alam nyo na kung ano ang inyong dala-dala. Kung nasa tabi ninyo ngayon, kailangan meron kayong papel at bulpe. Listahan ng mga talata sa Biblia na ating mababanggit dito at ating tinatanggap na aral, mga kapatid. Anong sabi kanina? Santiago 1:8-9 hanggang 11. Ayun, hanapin natin si Santiago. Nasa na Santiago. Awa. Sa last po. Last. Page. Kasunod ang buwan. Jesus. Tapos Apocalipsis. Ayun. 1:8 hanggang 11. Santiago 1:8. Kita nyo, mga kapatid, ito pa tungkol din sa sa mga nagpapakababa ay kailangan ay manatili lamang, at yung mga mayayaman ay kung nagmamataas ay mag-aral magpakababa para sa ganun ay kalugdan tayo ng ating Panginoong si Isawa. Basahin na natin. Santiago 1:8 hanggang 11. Yan yung mga kapatid. Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Diba? Alam niyo, ibig sabihin ng may dalawang akala? Yung nakikinig ka, kagaya nito ngayon. Nakikinig ka ngayon dito sa ating programa. Sa ating kako dahil nakikinig ka eh. Ngayon, yung mga narinig mo dito, pag hindi mo pinaniwalaan, ay isa ka sa tinatawag na may dalawang akala. Kuha nyo, mga kapatid. Siya nawa. Pag hindi ka naniwala sa napapakinggan mo dito, kasama ka sa may dalawang akala. Dahil pag-iisa ng akala, narinig mo eh. Pinaniwalaan mo ito, isa lang yung akala mo, naniwala ka dito. At ang sabi sa mga tao na may dalawang akala, yung hindi naniniwala sa kanyang napapakinggan, ito ang sabi dito, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Walang tiyaga pala yung ganun. Yung mga taong nag-aalinlangan, lalong-lalo na sa mga utos ng ating Panginoong si Isao Ama, na ang mga yaon naman, mga kapatid, ay pawang nakasulat. Bakit ka pa mag-aalinlangan? Ay nakasulat na nga. Mag-aalinlangan ba tayo sa manual?
Kung may manual yung cellphone, may manual yung mga makina na ating nabibili, mga electric pan na yan. Kung may manual ang mga yaon, tayo ding mga tao, mga kapatid, ay may manual. Siya nawa. Naniniwala ba kayo doon? Ito yung manual natin, mga kapatid. Kaya yung mga aral na inyong naririnig sa programang ito ay pawang mula sa manual ng tao na hindi nyo dapat pagalindangan. Huwag kayong gagamit dito ng pangalawang akala. Iisa lang ang gamitin natin dito. Makinig at maniwala. Wala nang iba. Ayan. At maipapakita mo lang na naniniwala ka sa pamamagitan ng ginagawa mo. Dahil ang sinasabi dito, makinig at sumunod. Yan. Doon tayo sa 9. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kaniyang mataas na kalagayan. Na alam niyo ibig sabihin nito, mga kapatid. Parang magulo, di ba? Mahirap unawain. Pero makinig lang kayo dahil sa atin ibinigay ang pagkaunawa dito sa lahat ng mga salita ng banal na kasulatan, mga kapatid. Kung may problema kayo na nababasa ninyo sa banal na kasulatan na hindi ninyo maunawaan, itanong nyo lang dito sa inyong maliit na kapatid o lingkod. Dito sa huling sugo, mga kapatid. Tanong nyo lang kung may problema kayo patungkol sa mga nababasa ninyo sa banal na kasulatan. Pagkaalam ng iba ay ang pinakamagaling sa banal na kasulatan ay si Ili Soriano. Dahil may programa siya na itanong mo kay Soriano. Diba? Maraming mga tanong na siya nakasagot. Pero ang mga kasagutan sa mga tanong nyo rito, basta patungkol, nasa loob ng banal na kasulatan, mga kapatid, ang itatanong ninyo. Sasagutin niya, mga kapatid, ng Espiritu Santo na tumatahan sa kalooban ng inyong maliit na lingkod na nagsasalita sa harap. Hindi ako yung totally nasasagot sa inyo, kundi yung Espiritu Santo na tumatahan sa atin, mga kapatid. Sapagkat yung mga salita dito ay sa Espiritu Santo at walang ibang makakasagot niyan ng tapat at totoo kundi ang Espiritu Santo rin na tumatahan sa lingkod ninyo. Siya nawa. Siya nawa. Kaya pag nagtanong kayo sa akin patungkol sa mga laman ng banal na kasulatan, hindi ako ang sumagot, kundi ang Espiritu Santo na may-ari ng mga salita na itatanong mo. 100% yan, mga kapatid. Kaya ito nga, itong nasa 9, papaliwanag natin ngayon, ayon sa sinasabi sa atin ng Espiritu Santo. Basahin natin itong 9, balikan natin. Datapwat ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Mababa yung kapalaran, pero mataas naman yung kalagayan. Dahil yun, mga kapatid, doon sa sinasabi doon sa putulin natin na punta tayo sa 4:7 hanggang 10. Ituloy din natin itong 9 ito hanggang 11. Paalala lang, ito'y dahil dito sa salitang ito, dito sa 9, para maliwanagan kayo sa salitang ito. Datapot ang kapatid na mababang kapalaran ay magmapuri sa kanyang mataas na kalagayan. Ay mababa nga yung kapalaran. Mababa dahil dukha, mga kapatid. Kuha nyo na. Yung dukha, yan ang paborito ng ating Panginoong si Isao Ama. Itinataas niya yung mga dukha. Siya nawa. Huwag niyong isipin naman, mga kapatid, na hindi ko na pala hahanga din na maghanap buhay para manatili na akong dukha. Dahil gusto pala ng ating Ama ay dukha. Huwag ganon, mga kapatid. Dahil sabi ng ating Ama, sa pawis ninyo manggagaling ang inyong kakanin. Diba? Ngayon, sa pagpapawis mong ganon, huwag mong kalilimutan yung mga utos niya, mga itinakda niya na oras ng pananalangin, araw ng pagsamba,
At yung mga salita ng ating Ama na dapat mong gamitin sa lahat ng iyong nakakasalamuhang tao sa araw-araw. Yun ang ating gagamitin. Magiging salamin tayo ng mga mabubuting gawa. Magtuturo tayo ng mga salita na ating ding natutunan na iniaral sa atin ng Espiritu Santo sa pamamagitan ng programang ito, mga kapatid. Naunawaan niyo? Siya nawa. Ngayon, putulin natin. Kaya itong talatang ito sa 9 ay dahil dun sa Santiago 4:7 hanggang 10 din, mga kapatid. 4:7 hanggang 10. Ito yung laman nun, mga kapatid. Ha? Yung mababang kapalaran. May mataas na kalagayan. Ayan. Santiago 4:7 hanggang 10, balahin kagad natin. Baka mawaglit sa inyong isip. Pasakop nga kayo sa Diyos. Ayan. At siya ay lalapit sa inyo. Mangaglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. At dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Buhan nyo, makinig kayong mabuti. Kayo'y magpighati at magsihibik at magsitangis. Inyong palitan ang inyong pagtawa ng paghibik at ang inyong kagalakan ng kalumbayan. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ayun, yung kasagutan dun, mga kapatid. Magpakababa kayo sa paningin ng Panginoon at Kanyang itataas kayo. Ang paraan kasi na nagpapakababa sa ating Panginoong Kristo Ama, huwag kang magnanaka, huwag kang papatay, huwag kang mangdadaya, huwag kang sasamba sa Diyos-Diyosan, huwag kang kakain ng anumang bagay na pinagbabawal ng ating Panginoong Kristo Ama. Bawal ang baboy, bawal ang isdang walang kaliskis. Yan, tinatay ko na yung mga harapan ito. Direkta ka agad. Andun makakarating ang pangako ng ating Ama na tayo ay Kanyang itataas kung tayo magpapakababa. Paraan ng pagpapakababa, inuulit ko, ay yung pagtupad ng Kanyang buong kautusan. Siya nawa. Ituloy natin yung kanina, balikan natin. Doon na tayo sa 10, Santiago 1:9 na tayo tapos kanina. Atin lang pinaliwanag yung salitang ito na ang mga kapatid na may mababang kapalaran ay magmapuri sa kanilang mataas na kalagayan. Teka muna, mga kapatid. Inom muna tayo mainit ng tubig. Doon na tayo sa 10. Santiago 1:10 na tayo. At ang mayaman dahil sa siya'y pinababa. Yun, yung mayaman pinababa. Kagaya nung binanggit natin kanina. Yung mga mayayaman. Ayun, papunta na sa kulungan. Di ba? Pinabababa na sila ng ating Panginoong si Ama dahil sobra na ang kanilang mga ginagawa. Dahil sabi ng ating Panginoong si Ama dito sa banal na kasulatan, ang kayamanan ng ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya kung mayaman ka, noon at hanggang ngayon, pinabababa ka na ng ating Panginoong si Ama. Noon hanggang ngayon, pinabababa ka na. Ulitin natin, doon sa 10. At ang mayaman dahil sa siya'y pinabababa. Tama ba yung pagkabasa natin? Siya nawa. Sapagkat siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Sapagkat sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog at
naluluoy ang damo at nangalalagas ang bulaklak. Bulaklak nito at nawawala ang karikitan ng kanyang anyo. Gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kanyang mga paglakad. Siya nawa. Siya nawa. Kita nyo, eksakto yung pagkabanggit natin kanina. Yung mga kayamanan na ginagamit nila, diskaya, sila kibuloy, ayan, marami pang iba na yung puro pang-aabuso sa buhay, puro pang-aabuso sa mga mababa. Di ba? Yung diskaya, dapat babakudan yung tinatamaan ng baha. Yung nasa mababa. Yung nasa mababa kasi mga dukha yun Yun umaabot yung mga baha. Anong ginawa nila? Binulsa para yung tubig diretso doon sa mga mababa. Sabi nila sa English ata, low-lying area. Ang tawag nila doon. Mga kawawa yung nangyayari. Kaya hindi mo mapipigil ngayon, kapatid, yung mga tao na nagsisipag rally. Galit na galit sila ngayon sa family Diskaya. At tayo ay nakikipagkaisa sa mga ganong gawain, mga kapatid. Natural lang na sila ay magagalit. Dahil kaya pala sila nawabaha ay dahil doon sa kagagawan ng ilan lamang sa tao. Ilang kadahilan. Kaya binubulgar ngayon ng panahon kung sino yung mga taong masasama. Gumagamit ng ating ama, ginagamit. Parang din ng ating presidente ngayon dahil isa siya na instrumento ng ating ama para lumabas yung mga itinatagong gawaing masasama ng ilan. Hindi lang ilan, yun marami mga kapatid na nabigyan ng katungkulan diyan sa ating gobyerno. Marami kasi paglabas yung mga relihiyon ng mga nabigyan ng mga permit na yan, kung ano-ano, labas-masok ng bansa, may mga permit sila. Pero ano mga nangyayari? Puro pang-aabuso rin, di ba mga kapatid? Ay tayo, hindi pa tayo nakakakuha ng permit dahil hindi pa ata tayo hindi pa tayo classified na magkaroon dahil wala naman tayong pundo, mga kapatid. Magpaparesto sinubok nating i-resto itong relihiyon na ito para maging legal lang sa paningin ng tao. Itong relihiyon na ito na ibinigay sa atin ng ating ama. Ay hindi pasok dahil wala namang income dito Ay tatanungin, magkano yung income niyo buwan-buwan? Ay wala po dahil walang ganun sa amin. Dahil ang relihiyong ito hindi pagpapayaman. Ang relihiyong ito pagliligtas ang hangat, mga kapatid. Pagkaligtas ng lahat ng mga sasaking. Nalutos ng ating ama talaga nakasulat sa banal na kasulatan na inuutos gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Iyon po ang target natin dito, mga kapatid. Hindi pagpapayaman. Sumunod lang sa utos para magkaroon ng kaligtasan. Kaya hindi pasok para mairehistro. Kagaya din ng mga tindahan, mga kapatid. Kung magkano yung income, magkano yung pundo. Ito wala tayong pundo Ang pundo lang natin dito, ito mga kapatid. Ito lang ang pundo natin dito. Ito lang ang ating puhunan. Wala ditong pera o ano man. Yung mga nakikita na dito, yan, mga yan, mga sariling bulsa naggaling niya. Pag sinabi ng ating ama, gumawa ka ng ganito, yung mga yan. Ayan, ang ilawan na yan, kung nakahagip ng video. Ayan, mga kontribusyon lang namin yan, mga kapatid. Yan ay pinagtulong-tulungan. Kailangan tuwing Biyernes, may ilaw, may 7 ilaw. Pag Biyernes ng hapon, yan ang ginagamit. Dahil yan ang nakasulat, mga kapatid. Yan lang ang kayamanan namin dito. Malaking kayamanan na yan dahil yan ay pagtupad sa utos. Yung matupad namin ang mga itinakdang gawain sa araw-araw o bawat oras, yan ay isang napakalaking kayamanan na para sa amin, mga kapatid.
Dahil magkaroon ka lang ng kakayahan na matupad ang bawat inuutos ng ating Ama sa araw-araw, yan ay napakalaking kayamanan. Bakit malaki, kapatid? Dahil may pangako ang ating Ama doon, ligtas ka sa lahat ng uri ng kapahamakan. Anong disgrasya diyan? Walang disgrasya mga kapatid sa lahat ng sumusunod ng utos ng ating Ama. Nawa. Hindi natin tinatatakutan ng disgrasya. Yung disgrasya ang takot sa atin mga kapatid. Dahil yung disgrasya, yan ay sa dyablo. Yung disgrasya mga kapatid, ay yung dyablo ay takot sa mga sumusunod sa utos ng ating Ama. Siya nawa. Umiiwas ang dyablo sa lahat ng sumusunod sa utos ng ating Ama. Takot yan. Kaya yung disgrasya lumalayo sa atin. Yan ang pangako ng ating Ama sa mga sumusunod sa Kanya. Walang kapahamakan. Nawa. Walang anumang masama na darating sa inyo. Sa panahon ng taggutom, kayo ay bubusugin ko. Yan ang pangako. Walang masamang sakit na dadapo sa inyo. Walang masamang karamdaman. Ayan. Kaya napakalaking kayamanan yung mga kapatid, yung matupad natin ng utos ng ating Ama sa araw-araw, yan ay napakalaking kayamanan. Dahil ligtas ka sa lahat ng uri ng kapahamakan. Dahil yung kayamanan mga kapatid, yung pera na yan, yung mga ginto na yan, yung mga naimbak na mga pagkain na yan, hindi ka mailigtas niyan sa disgrasya mga kapatid. Pero pag sumusunod ka sa buong utos ng ating Ama, hindi ka gagalawin ng disgrasya. Sinasabi ko sa inyo totoo. Nawa. Iyan ang pangako ng ating Ama. Kaya yung mga mayayaman, nagyayabang na yan, sabihin na, ay ako dapat ninyong kilalanin dahil marami akong mga sasakyan, marami akong lupain, marami akong pera. Pero sinasabi ko, pagmasdan yung mabuti mga kapatid. Nasaan? Yung pinakamayayaman ngayon mga kapatid. Buti ko makatulog pa yun. Yung hari ng sabungan na yan, si Tagdon. Nakalimutan ko na ang pangalan nun. Si Atong Ang-Ang. Atong Ang. Dahil naging ang-ang mga kapatid dahil umasa ng gusto sa kanyang kayamanan. Kadaming ginamit, mga opisyal pa ng mga pulis. Ano ba yan? Grabe. Pati naman yung mga pulis, nagpapagamit dahil sa pera. Ganun ba ang kalakalan ng tinatawag na proteksyon ng bayan, mga kapulisan? Yun ba yung proteksyon mga kapatid? Kadamay sa mga pumapatay. Mga lihim ng mga pagpatay ginagamit ng kapulisan at nagpapagamit ng mga pulis. Nagagamit dahil sa pera. Sa bagay mga kapatid. Kaya sila nagpulis dahil dun sa sweldo eh. Pera, angat din eh. Hindi naman talaga yung paglilingkod ang target dun eh. Kaya nga paglaki yung tiyan ng karamihang mga pulis. Di ba? Dahil wala naman talagang pagbabanat ng buto dyan eh. Pagpulis ka eh. Nasasabi ko yan mga kapatid dahil ako nabiktima na rin ng mga pulis. Marami akong karanasan mga kapatid. Pulis, sundalo, NPA, marami na akong karanasan. Pawang pang-aabuso. Lahat, puro suspetsa ang ginamit. Wala silang mga patunay. Yun ay bahagi ng kakayanan nila. Magagawa nila ang gusto nila dahil sila ay may tungkulin. Yan. Kaya lahat ng kalukuhan na ginagawa ng mga may kapangyarihan mga kapatid, halos naranasan ko na lahat. Mga pang-aapi na yan. Kaya pinili ako ng ating Ama na gawin niyang huling sugo dahil pinaranas niya sa atin ang lahat ng masasamang ugali ng karamihan sa mga may tungkulin sa gobyerno.
At ganun din yung kalaban ng gobyerno. Marami na rin ginawa sa akin. Mga pananakot, paggapos. O, kaya kabi-kabila eh. Ako ang banggaan nila eh. Kanan, bumabangga sa akin. Kaliwa, bumabangga. Ngayon, hinila ako sa gitna ng ating yung diretso. Sabi niya sa akin ngayon, huwag kang liliko sa kanan, sa kaliwa. Ayan, narito tayo ngayon. Pangako ng ating Ama, lahat ng magagalit sa iyo ngayon, mapapahiya. Siya nawa. Yan ang pangako ng ating Ama. Kaya hindi tayo bumibiti sa programang ito. Kapag masdan nyo, lahat na nag-iisip dito ng hindi mabuti, napapasama. At lahat naman ng nakikipagtulungan dito at nag-iisip ng tama, sila yung mapapabuti, mga kapatid. Siya nawa. Nawawala yung takot sa kanila. Lahat ng sumusunod. Dahil ito, pinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang nag-iisang pag-asa ng sanglibutan para huwag masunog. Siya nawa. Nag-iisa lang ito, sinasabi ko sa inyo. Ito yung pinakamababa sa lahat ng relihiyon. Sabi ng ating Ama, ang mga nagpapakababa, siya ang aking itataas. Siya nawa. Kita yung araw-araw, kung ano nung ginagawa ng Diablo sa akin. May mga tao na ipag-usap sa akin, pupuntahan ko, hindi naman tinutupad yung usapan. Kaya yung mga produkto na dinala ko sa kanya na kukunin sana niya, andyan, ibinabalik ko. Dahil hindi sila tumutupad sa usapan. Kaya binabalik ko. Meron po tayong kaunting napaka-kaunting negosyo. Namimili po tayo ng paunti-unti ng mga saging. Ngayon, lukuhan yung nangyayari talaga. Meron pa yung yan, sabihin ko na sa inyo lahat. Meron pang bumabali na yung saging ang babayad. Abay, magkakautang. Siyempre, bumali, may utang. Isaging ang inaasahan natin na ibabayad. Abay, sa iba, ibinibinta yung saging niya. At kung ano-anong katuwiran. Saka lang siya mga ngatwiran pag nahuli na. Nalaman na siya ay nagbinta sa iba. Saka lang mga ngatwiran. Kung talagang siya ay tunay at may konsensyang tao, kasi taong mabuti, bago sana siya magbinta doon sa kabila, dahil may utang siya dito, may pinaalam niya muna doon sa pinagkautangan niya. Ay uncle, ay tito, ay bayaw. Kung ganun ang tawag niya. Eh, hindi ko muna maibibinta ito dahil ito ay doon sa tao na ipinakarga lang sa akin. Pasensya ka muna, hindi kasi ito sa akin. Kung sa akin lang ito, talaga dito ang babagsak. Maawatan ako ganun sana. Ay hindi, saka lang nangatwiran nung nahuli na siya ay nagbinta na sa iba. Di ba? Dapat ipinaalam sana para walang nag-iisip ng masama sa kanya. Kasi saka lang nangatwiran, nakapagbinta na. At itinaon pa na wala kami, mga kapatid. Doon ka na magdududa ka agad eh. Kung kailan wala kami, saka nagdala doon. Eh, may tao namang naiwan dito, pinaalam din sana, eh wala eh. Sa ibang tao namin nalaman. Abay, may mga tao, sabi ko, puro paghahamon eh. Ginagalit lang ako ng Diablo. Ginagamit ng mga Diablo yan para ako ay magalit. Gawan ko sila ng masama, pagsalitaan ko sila ng masama. Eh, bawal. Bawal yun eh. Ayaw ng Ama na ikaw ay, huwag kang magagalit, hindi ka ng ating Ama. Huwag kang gagawa ng masama. Diba? Eh, baka kung may ibang taong ginawa nila ng ganyan, baka pinagmumura na sa iya kung saan sila makita. Eh, ibalik mo ngayon ding oras na ito yung utang mo. Bahala kung saan ka magbinta, basta yung utang mo, bayaran mo. Dito kasi sa lugar na, mga kapatid, hindi ka makakahiram ng 500 piso o 1,000 nang walang interest, mga kapatid. May mga nagbibigay dito ng walang interest, pero may usapan. Bibigyan kita ng 500, pero yung saging mo, binta rito. Bigyan kita ng 500, pero pag nagburas ka ng mais mo, bigay mo rito. Ganon. Pero yung kuha ng mais mo, mababa ng presyo. Oh.
Ayun, nagbibigay po tayo ng pera sa mga ano. Mga paunti-unting pera lang, mga pangpatid-uhaw lang. Dahil mahirap ang buhay. Nagbibigay tayo, nagpapabali tayo, pero yung kung ano yung presyo ng saging na produkto na dadalahin mo, ay ganun pa rin, hindi mas mababa, kundi mas mataas pa nga kaysa sa iba. Ay, yung iba, kung may utang ka, mura. Yung pagbili sa'yo, mura. Pag babayad ka, mas mura. Mas mababa. At tingnan mo kung ano yung kuwan. Kaya kung may mga nakikinig sa ating dito na ating kalugar. May ganong tao, hindi ko na lang papangalanan. Bahala na kayo kung sino yung isipin ninyo dyan. At bahala kayo kung sino alamin niyo kung sino. Dahil ayoko nung magpahiya ng husto sa tao. Pag yung parang simpleng ano lang yan eh. Simpleng kamalian. Dahil lahat kasi na nga lumalapit sa inyong maliit na lingkod. At mayroon din lang ay hindi ako mahirap kausap. Napakadali kong kausap mga kapatid. Kahit alam kong may nagawa kang kasalanan sa akin. Pag lumapit ka sa akin at meron, ay binibigyan kita. Hindi ka mapapahiya. Ganun tayo mga kapatid. Ang problema kahit ganun ka pala, aabusuhin at aabusuhin ka pala. Kaya yung iba gumagamit ng kamay na bakal. Nagiging sikat sila sa pananakit. Palaging nagdadala ng mga tao dyan sa barangay hall. Nagiging sikat sila sa ganun. Doon takot sila sa mga ganun. Magkamali ka sasampanin ka ka. O kaya papatawag ka agad sa barangay hall. Doon sila takot. Ay, hindi tayo ganun. Dahil masama nga yun, siyempre yung pakiramdam ng tao matatakot yun eh. Masama yun, masama ang pakiramdam ng mga taong ginaganon. Sabi ng ating ama, yung masama sa pakiramdam mo, huwag mong gagawin sa kapwa mo. Yun, nandun tayo mga kapatid, isang gawin yun eh. Tayo inaabuso. Pero sabi ko sa inyo mga kapatid, lahat ng mga ganong gawain, mawawala yan. Magtiis-tiis lang ng kaunti. Lahat ng kasamaan, lahat ng kalukuhan, lahat ng masasama, mawawala yan mga kapatid. Kaya kung gusto mong mapasama sa mga mawawala, yun, gumawa ka na rin ng kasamaan. Mauubos yan. Dahil ang salita ng ating ama, hindi yan, walang kasinungalingan eh. Hindi mo yan mapapasinungalingan. Sabi nga niya mawawala yung langit at lupa, ika niya. Pero mga salita ko, kahit isang tuldok, kailan may di mawawala. Sinawa. Mananatili yan. Magaganap yan. Hanggang sa maging payapa ang lahat. Hanggang sa matupad. May sinasabi ng ating Panginoong Sisaw Ama na magbibigay siya ng bagong tipan sa tao. Pag tinanggap na natin ang bagong tipan. Yung nasa puso na, ang tunay na bagong tipan mga kapatid kasi, nasa puso na natin at nasa ating isip yung kanyang buong kautak. Yun yung bagong tipan. Hindi yung babasa-basahin mo lang sa araw-araw. Wala na sa aklat yung utos. Nasa atin ang puso at isip. Yun yung bagong tipan. Sinasabi nila yung bagong tipan nasa Mateo hanggang Apokalipsis. Hindi yun mga kapatid. Dahil nakasulat, sa banal nakasulat kung ano yung bagong tipan. Ipapasok ko sa kanilang mga puso at isusulat ko sa kanilang mga isip. Balik sa data, isusulat ko sa kanilang isip, ipapasok ko sa kanilang puso. Kaya parehas na rin yun mga kapatid. Sinawa. Ganon yung bagong tipan. At yun, pag ganon ka na, paano ka pagagawa ng masama? Diba? Paano ka pa mangdadaya? Pag nasa iyo na yun, wala na sa isip mo yung pangdadaya, wala na yung panglalamang, wala na yung pagpatay, wala na yung pangangalun niya. Mawawala lahat yun. Mga gawain kasamaan yun eh. Yan yan talagang target ng 10 utos. Pag ganun ka na, bagong tao ka na, mga kapatid.
Magbagong tao ka na, ang pangalan naman ng sinasamba mong Panginoon ay bago na rin. Isa, number 1. Yan, ang pangalan na. Pangalan niya ay isa. Pag sinabing isa, number 1. Pag sinabing number 1, ay nangunguna yan sa lahat. Sinawa. Wala nang hihigit pa doon, number 1. Kaya nga siya ay natatango at nag-iisa. Walang katulad at hindi matutularan. Walang kapantay at hindi siya mapapantayan. At ito pa mga kapatid, yung karugtong ng sinasabi natin na parto ng pamagat ay ang nagpakinig. Dapat ipambinig ay makinig. Basahin natin Santiago 1:19 hanggang 25. 1:19 hanggang 25. Yan. Nulit ko. Part 2 ito mga kapatid nung nakaraang mensahe na ibinigay sa lahat. Santiago 1:19, 22 hanggang 25. Kuha na natin. Basahin na natin mga kapatid. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. Ngunit magmaliksi ang bawat tao sa pakikinig. Magmakupad sa pananalita. Magmakupad sa pagkagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwiran ng Diyos. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat na karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Datapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Narinig ninyo mga kapatid? Maging tagatupad tayo ng mga utos. Hindi yung mananatili lang tayong nakikinig. Kailangan tuparin natin kung ano yung utos na ating napakinggan. 23 tayo hanggang 25 ito mga kapatid. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. Diba? Babalikan mo na naman yung salamin, titingnan mo na naman yung mukha mo. Ay, ano na kaya yung mukha ko ngayon? Nakalimutan ko nung nakaraan kong pagtingin sa salamin, kung anong itsura ko, babalik ka na naman sa salamin. Ganon yung itsura ng mga tao na nakikinig na hindi tumutupad ng utos, na napapakinggan nila. Sa 25 mga kapatid, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad, ang na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Sinawa. Kita niyo mga kapatid, alam niyo kung ano ang laman ng salitang pagpapala. Pag pinagpala ka. Diba? Nakakita na ba kayo ng tao na tinatawag na pinagpala? Pinagpapala. Nakakita na ba kayo ng gano'n mga kapatid? Yung ibang pagkaalam nila ay kapag yung isang tao ay yumaman, napakaginhawa ng pamumuhay, pag dumating yung panahon ng tagutom, siya ay palagi pa rin busog, hindi siya nawawala ng pagkain. Pag dumating yung panahon ng mga salot, ng mga sakit, yung mga kapitbahay, yung mga ibang napakaraming mga
tao ay nasasalot, nagkakasakit samantalang siya o sila na tumutupad ng utos ay hindi naman tinatamaan ng ganong salot o parusa. Yun yung mga maituturing na pinagpapala, mga kapatid. Hindi lamang yung kayamanan. Kung itinuturing natin na pinagpapala na yung mga yumayaman, mas higit, mga kapatid, yung tumutupad ng buong kautusan. Sinawa. Bakit, mga kapatid? Dahil sa salot, ligtas ka eh. Yun yung isang pangako. Sa salot, ligtas ka. Kapahamakan, ligtas ka. Ay doon sa kayamanan, mga kapatid, maliligtas ka ba ng kayamanan sa salot? Tingnan nyo, nung dumating yung COVID, maraming mayayaman ang namatay. Hindi sila nailigtas ng kanilang kayamanan. Diba? Ngayon, marami pa rin naiwan. Dahil yung mga naiwan ngayon, doon sa salot ngayon, yung unang salot ngayon, na dumating, dahil ito binabanggit, itong COVID-19 na ito, 2017, binabanggit ko nito sa lahat. Pinagtatawan lang yung abang lingkod, maliit na lingkod. Kaya ko may salot ng tao na darating. Anong salot? May pisti ng tao. Anong pisti? Sabi, pinagtatawanan lang tayo. Anong dumating? Sabi ko, ito na, andyan na. Ay, hindi sila makaimik, nakayuko na lang sila. Baka, sa isip nila, nagkataon na siguro. O, pagpalagay natin nagkataon. Diba? Ay kadaming buhay ang nawala. Diba? Dito lang sa lugar namin, daming namatay sa COVID. Dami. Karamihan nga ay may mga kaya sa buhay. May mga negosyo, mga negosyante. Ayan. Ngayon, pag sumusunod ka sa utos ng ating Ama, yun yung tunay na pagpapala. Ligtas ka sa salot. Lahat ng mga disgrasya, ligtas ka. Yung disgrasya, hindi ka mapuprotektahan ng kayamanan mo. Diba? Tama ba tayo, mga kapatid? Sinawa. Kaya yung pagpapala na pangako ng ating Ama higit sa kayamanan. Huwag tayong umasa sa kayamanan. Yung may pakinig na dapat ipangdinig ay makinig. Yun yung simula, pintuan ng tunay na pagpapala. Mga kapatid. Pag ginamit mo yung pakikinig sa programang ito at iyong tinupad, sinabi dito kanina, sa banal na kasulatan, kailangan huwag lang tayong manatili sa pakikinig. Kailangan doon tayo pumunta sa pagtupad ng ating mga napakinggang mga utos. At doon tayo pagpapalain, mga kapatid, sa ating ginagawang ganon. Andun sa Santiago 1:25 na tayo pagpapalain. Kung tayo'y tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. At iyon, mga kapatid, samantala ay tayo ulit maghihiwa-hiwalay. Dahil ito'y paalala lang at extension o part 2 ng mensahe nating pinadala sa inyo nung nakaraang Sabado, nung unang Sabat, noong September 6 at ngayon ay September 13. Ito yung part 2 ng programang yun na ating ipinarating sa inyo. Kaya muli sa inyo, lahat mga kapatid na nakikinig ng programang ito ng ating Panginoon si Isawa Ama, saan man kayo naroon, anuman ang inyong katayuan sa buhay, ang biyaya, awa, at kapayapaan mula sa ating Ama sa pamamagitan ng Espiritu ng kanyang panganay na anak na si Isa na ating Panginoon, mga Panginoon at ating hari ng mga hari ay sumain na nawang lahat. Siya nawa at siya nawa. At meron pa, mga kapatid, yung pakinggan nyo rin ninyo yung patutuo dahil napakahalaga yan, mga kapatid. Atas natin ang mga kapatid. Sabay-sabay tayo magpapatuloy. Ang magpawalang
Ayan, magbatian na tayo ng pagbati mula sa Ama ng Kapayapaan ng Katiwala. Ayan.